Right, so welcome back mga kabataan. Magandang buhay ho sa ating lahat. Tayo nagbabalik na naman ho at magbibigay na naman ho ng samut-saring reaksyon. Ngunit sa puntong ito ay may tatalakayin ho tayo at pagbibigay linaw lang din ho na kung saan ay meron ho tayong nakuhang mula ho sa SW's survey ng GMA News Online at sinabi ho dito na 41% of Pinoys back impeachment of VP Sara Duterte. Aha. Sige po. Bibigyan ho natin ng linaw ho yan mga kabataan dahil meron ho tayong sagot ho dyan sa isa ring news article na ating nakukuha. Dahil umano, itong survey na ito ay isang fake news mga kabalitaan. Dahil po ay gawa-gawa lamang ho ito para mapabilis at makonbenso mahikayat itong mga ilang mga kongresista diyan sa mayabang kapulungan. Kaya bago ho natin sisimulan ito, huwag niyo po munang kalimutan mag-subscribe ho kayo at pindutin ang notification bell, like, comment at i-share niyo na po ito para tayong lahat ay laging updated ho sa mga kaganapan sa ating lipunan. At huwag nyo na pong i-escape yung ads ho na inyong mapapanood dito dahil yan po ay kontribusyon nyo na rin po sa inyong lingkod kabalitaan. Kaya bago pa po tayo magsisimula, may babatiin lang ho tayo na mga talagang diehard at avid viewers ho. Lalo na ho itong si Mami Rose Tobias at si Daddy Rose, si Daddy Berting Tobias mga kabalitaan. Kasi nakita ko sa listahan ko Rose pala. Mali ako, Berting and Rose pala to. Mr. and Mrs. At si Tubi Tobias dyan ho sa Cebu City mga kabalitaan. Maraming salamat. At gayon din si Dennis Velasco at Jornex, maraming salamat. At si Ana Santos na lagi hong nanonood na hindi daw niya ini-skip yung mga ads na kanyang mapapanood mga kabalitaan. So matsalam ho sa inyong lahat. Bago rin ho tayo talagang magpapatuloy, yung pinaka-importante ho, yung intro ho natin na nakakabwisit mga kabalitaan. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi. 5,000 pesos. Hindi pa akong bangal. Alright, tayo po ay magpapatuloy. Medyo may napansin na ako, parang madilim yung sa gilid ko. Saglit lang po mga kabalitaan ha, saglit lang po. Yun, papailawan muna natin tong natin. Okay, so papailawan mo natin yung isang ilaw ho dito. Parang dumilim ho ako eh. Parang hindi ko makita-kita yung pagmumukha ni Dan Agan mga kabalitaan. Alright, so diretso tayo sa atin hong paksaw ngayon mga kabalitaan. At alam niyo na po, pag pera-pera yung pag-uusapan, talaga naman ay hindi yung maiwasan, lalo na kung ikaw ay isang politiko. Para lang manatili sa pwesto, gamitin yung pera ng taong bayan at sasabihin ho na mula ho sa kanilang sariling bulsa. Mandakin niyo po naman itong pagbubulgar ni Mayor Benji Magalong diyan sa Baguio City ay kung ikaw ay talagang dikit na dikit sa kay Martin Romualdez o sa aka po nila, mabibigyan ka ng pagkakalooban ko kayo ng 777, 7 million. So may 21 million na. Automatic na ho yan. Matic na yan mga kabalitaan. Grabe no, yung pera ng taong bayan. Talagang sila-sila lang nang umahawak at hindi ho talaga natin napapansin na yun, inuunti-unti na pala. At pag nagkautang-utang yung Pilipinas, taong bayan yung magbabayad mga kabalitaan. At ang tanong dito, sino rin bang nagbayad sa survey na ito? Yun po yung malaking katanungan ho natin. Kasi nga po, babasahin ko po dito mula ho sa GMA News Online. Ito yung kanilang inilabas noong nakarang Enero 8.
last week pa po ito, dahil ito ho ngayon ang kanilang ginagamit, lalo na ho si Laila de Lima, na sabi niya pa ay, siyempre, itutuloy ho namin yung impeachment. Yung ginawang rally ho ng INC, wala naman ho yung kakwenta-kwenta. Kasi nga 41% ngayong Pilipino ang naniniwala na talagang itutuloy ho yung impeachment complaint. Ang tanong po ba yung milyon-milyong nasasakupan yung mga miyembro kaanib ng INC, napasama po ba yun sa survey ng SWS? Pamilya ko po hindi po napasama. Nagtanong ho ako sa mga kakilala ko rin at sa pamilya ko na wala daw silang ganun eh. Pati rin sa sarili ko, wala rin. Ako yun ay talagang buhay na saksi. Buhay is Bisaya yun eh. So, kakahiya yung SWS. Talagang pwede rin pala itong mabayaran at gagawa ng kalukuhan. SWS! Hoy! Ano ba? Parang yung kredibilidad natin parang unti-unti nang nawawala. Para sa taong bayan talaga kayo or para sa isang politiko lang? Anyway, diretso tayo dito sa survey ho ng resulta sa kanilang article ng GMA News Online, at sabi pa ho dito, makikita niyo po yung itsura ni Inday Sara Duterte. By the way, yung si Chawit Singson nga pa pala, wala na po ho yan hindi ko pa napalitan at hinanap ko pa yung original na layout ho natin yan para ma-edit ho natin. Kasi hindi ko pa manap-hanap eh. At busy ho tayo ngayong araw na to, kaya wala ho tayong masyadong reaction video at ito lang muna mga kabalitaan. Okay, ito sila. Pag sa darating na halalan, pag hindi nyo makakuha yung kagandahan ng mga lalaki nito, tingnan nyo lang po yung numero, no? Kung ano po yung numero makikita nyo dyan, ayan po ay PDP laban mga kabaitaan. Sundan nyo lang. Kunyari, 10, 22, kahit hindi nyo mamumukaan, sulat nyo lang yan sa balota nyo. Sigurado ho, mananalo na ho ito pag yun po yung gagawin ho. Lalo na ho sa mga 39 subscribers po natin. Kung kayo po talaga ay totoong Mika Duterte, yun po yung gawin niyo po mga kabalitaan. Excuse me po. So, yun po yung gagawin nyo, no? Talagang kung kayo ay susunod sa nakikita nyo dyan, 39,000. So may pondo na ho sila ng 39,000. No? So nakakatulong ho tayo sa kanila mga kabalitaan. Perfect po ho yan pag nagkataon. Anyway, dito ho, babasahin ho natin to. 4 in 10 Filipinos or 41% are supportive of the impeachment or removal from office of Vice President Sara Duterte. Ito po ay lumabas sa survey ng SWS mga kabalitaan. At ito ay kinomisyon noong Disyembre 18, 2024, Disyembre 12 or 12 hanggang Disyembre 18 taong 2024 na kinomisyon ho sa Advisory and Consultancy Group Stratbase na also revealed that 35% of Filipinos are against the impeachment of Duterte. Ibig sabihin ho nun, mas lamang ho ang pumabor, ang sumusuporta. So mamaya ho, aalamin ho natin itong ACG, no? Or itong Advisory and Consultancy Group Strat-based mga kabalitaan. Alamin ho natin yan kung sino-sino po ho yan sila para ho malaman natin at masabi ho natin na ito ay fake news mga kabalitaan. Alright. So sabi pa dito, at least 19% of the respondent are undecided. So walang kasiguruhan at nagtatalong isip pa, litong-lito pa kung sino ba at susuportahan ba nila or hindi. And there are 3 impeachment complaints filed by various groups and endorsed by 6 members of the House of Representatives against the Vice President. So klaro po yun 6 ho yung nag-endorso niyan mga kabalitaan. So hanggang dito na lang ho tayo sa GMA News Online mga kabalitaan. Yung article ho nila ating pinagbabasihan sa ngayon. So kung hindi ho tayo mag-research hindi ho tayo mag-iimbestiga, ay hindi ho natin talaga ito malalaman
na kung totoo ba o hindi. At tayo ay talagang masasabi natin kasi SWS nga eh. Social Weather Station ba yun? Social Weather Survey? I'm not sure about it. Let me double check kung ano po ba yung... okay, nawala. Basta SWS. Yun na yun . So, kung wala ho tayong kaalaman sa iba pang mga impormasyon, ay maniniwala ho tayo. Nako, talagang may impeach tong si Inday Sara Duterte. Nakakaawa ho naman mga kabalitaan. Mantakin niyo po, 41% laban sa 35%. Lumamang ng 6%. Marami na rin ho yung individual mga kabalitaan. Kaya nga, medyo nakakapagtataka. Talagang isang malaking katanungan. Nasaan ba yung 32 million votes ni Sara Duterte? Naitanong na rin po ba, naisama na rin po ba sa survey mga kabalitaan? Yung mga dumaluho sa peace rally ng INC, napasama na rin po ba yan? Na na sumuporta sa impeachment ni Sara Duterte? Yung mga pamilya ko po, nasaan na po? Napasama rin po ba yan sa mga pagtatanong na yan? Yung sa Mindanao, nasaan rin? May resulta rin po ba kayo dyan? Diba? Kaduda-duda ho mga kabalitaan. Yun po yung sinasabi ho natin eh. Kung bakit po natin ito nasabi na fake po itong resultang ito, dahil una ay aalamin ho natin yung strat base. Ano po ba ho yung strat base? At alam naman po ho nila na ayaw lang ho talaga ni Sara Duterte na magkakagulo yung Pilipinas at ng China. At yung China ay talagang parang binibigyan niya rin din ng halaga yung kanilang prinsipyo. Siyempre, kung awayin ho natin China, wala ho tayong magagawa. Talagang dido tayo lahat. Isang missile lang ho, isang bomba, wala na. Tigok na tayo. So yun pong ginagawa ni Sara Duterte para ho hindi talagang lalala yung problema ng ating bansa. Ang gusto lang talagang lalala yung bansa natin laban sa China, itong si Barbers, kasi hinihikayat niya pa yung mga DDS vloggers na yung mga China daw, doon sa China, sa West China Sea, tama po ba yung pagkakabigkas, ay titirahin daw ng mga ng mga DDS, maglalabas daw ng sama ng loob sa kanila. Gusto niyang gera talaga. So ayaw ho natin dun. Ayaw natin sa mga ganyang problema. Now, dito ho tayo mga kabalitaan sa isang artikulo. Ito ay mula po kay Rigoberto Tiglao, isang manunulat, journalist mga kabalitaan. So nasa pahina ho tayo niya. Inilabas ho ito Enero 15. Ngayon nga, preskong-presko ho mga kabalitaan. Enero 15. So dito ay sinasabi niya na sa ulat di umano ng double check ko natin baka magkamali tayo. Okay. Sa ulat di umano mga kabalitaan ng Social Weather Station or SWS na inilabas ho ng Philippine News Agency at nitong binabasa ho natin ngayon mula ho sa GMA News Online na sinasabing sa butuhan ito ay tinatranslate ko lang po ng ng Tagalog kasi English ho ito eh. So, sabi dito na sinasabing sa butuhan nito ay 41% na mga Filipinos ang umano na sumusuporta sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At sumala pa at ayon pa ni Tiglao ay ito'y napakalaking mali. Sabi dito, malisyoso kuno to, maliciously manufactured. Talagang sadya hong ginawa ho nila ito. At ito ay isang malaking fake news kung mararapatin kung sakali mga kabalitaan. Dahil wala ho talagang ganitong resulta ng SWS survey. At ang tanong ho natin, sino po ho ba itong nagkomisyon mga kabalitaan? Anyway, pupunta ho tayo dyan sa kanila dyan, yung nagkomisyon, yung stat base, ay ito daw ang nakikita ho ni Tiglao na ang otentikadong balita gamit ang detalye ng datos. Okay? Gamit ang detalye ng datos ng SWS ay lumalabas na meron hong 55% na mga respondent ng SWS. 55% of the SWS respondents mga kabalitaan na hindi man lang nakakaalam
ng impeachment complaint. Ito po ay naayon ho sa autentikadong balita na gamit ang detalye ho ng datos ng SWS. So, authentic news mga kabalitaan na using the details of the SWS data. So, ngayon po, ang sinasabi ho dito, klaro ho na medyo may konflikto ho sa naging datos ho ng SWS. Kung ito po ay talagang lehitimo, yung ipinalabas ho, ibinulgar ni Mr. Tiglao. At ayon pa ho niya dito mga kawitaan na meron di umano 19% ang sumang-ayon dito. Meron din pang mga 27% ang tutol sa hakbang sa impeachment mga kabalitaan na hindi ho daw nagpapasya o wala pang pagpapasya o nagsasabing hindi sapat ang kanilang kaalaman or kaalaman, no? Upang magbigay ho or kanilang tawag nito. Yes, kaalaman, di po ba? Kaalaman upang magbigay ng tugon mga kabalitaan. So dito ho natin maihambing talagang magkakaiba ho. So, ang butuhan ay nalalayon or nilayon ho bilang huling hakbang sa propaganda. Ito po talaga mga kabalitaan, intentional talaga itong last resort ho na propaganda move na kinomisyon or binayaran mga kabalitaan di umano ng 5 milyon ng kaduda-dudang anti-China. Anti-China pala itong strat-based mga kabalitaan, yung ADR. Naku po. Ganun po ho ba? So, ibig sabihin nun, pwede palang, nagamit pala ito para ipamukha sa taong bayan na itong survey nila ay kuno totoo. Kung ito pong artikulo ni Mr. Tiglao ay totoo po, nako, lahat pala ng mga kalukuhan ay pwede palang gagawin ho diyan sa mayabang kapulungan. Alam niyo po ba, this is only my own opinion, alam niyo po ba kung bakit, kung totoo man ito, kung bakit nagawa ho nila ito? Dahil malaking sampal ho ito ang peace rally ho ng INC laban sa kanila. Kaya pala, sinasabi ni Secretary General Reginald Velasco ng House of Representatives na hindi niya pa kaya-kayang i-endorso itong mga tinatawag ho na mga 3 impeachment complaint sa opisina ni Tamba mga kabalitaan. Dahil umano ay may pang-apat pang magpa-file ng impeachment complaint. Di ba kaya ito yung naging dahilan kaya tumagal ho na inendorso ho itong 3 impeachment dahil alam naman ho nila itong 3 impeachment ay wala talagang kakwenta-kwenta, walang kalaman-laman ho at hindi ho ito talaga mananaig mga kabalitaan. At ginagamit ngayon yung survey, binabayaran umano ng 5 million yung SWS sa pamamagitan ho sa nagkomisyon ho nito na anti-China outfit na ADR strat-based mga kabalitaan. Sa ngalan umano Okay. Ito. Saan pa ba to? Okay. Sa ngalan umano mga kabalitaan. Sa ngalan umano nino. Magtatanong ho ako. Ng duo nina Marcos at Romualdez. Makikita natin diyan. At ito ay para or upang makatulong sa pagkumbinsi di ba? Makapagkumbinsi sa mga kongresista na aprubahan ito as soon as possible mga kabalitaan. So ito ho ang tinutukoy dito na may nangyari palang, may kaganapang bayaran pala sa survey na iyan, na lumabas yung 41%. And it was intended mga kabalitaan para ho sa kanyang last resort propaganda move kung saan ho reportedly on behalf of the Marcos Romualdez duo para ho to convince a congressman to approve as soon as
possible mga kabalitaan. So hindi pala ito sa taong bayan. Hindi nagmula sa taong bayan, kundi nagmula ito sa 5 milyong peso yung resulta ng 41% ng SWS survey or station. So naguyo na naman ho, or ginuguyo na naman ho tayo nila. Niloko na naman ho tayo nila kung itong pagbabasihan natin yung kay ang artikulo ni Mr. Tiglaw. At hindi rin naman siguro lalabas ho ng, or magsusulat si Tiglaw kung wala ho siyang pagbabasihan at meron ho siyang otentikadong balita ho, na mula ho mismo, detalye ho sa SWS mga kabalitaan. Yun po yung medyo kaduda-duda na ho talaga itong mga nasa mayabang kapulungan. Ini-endorso na nga siya ni Saldico. Na siya daw ang siya daw, magaling daw siyang magiging, kumbaga, may potential daw na magiging presidente ng ating bansa mga kabalitaan. So simula pa lang, alam na ho natin kung bakit nagkaletse-letse na ho yung Office of the Vice President dahil sila lang ho ang gumagawa ng problema. Na ipinapamukha lang nila ho sa atin na itong Sara Duterte ay talagang may ginagawang kabalastugan. Well, in fact, hindi naman ho yan napapatunayan nila o sa sarili ho nilang diskusyon or opinion or result ay hinusgahan na may pagnanakaw na nangyayari ho sa Confi Fund ni Sara Duterte. At ito naman po ay hindi ho na pinatunayan ng COA. Dahil yung COA ho ay nagsasabi na wala hong nagawang panglulustay, pagdikwat ng pera mula sa Confi at sa DepEd ni Sara Duterte dahil yung issue nilang binabato noong 2022 hanggang 2023. Yung result na lumabas sa COA, parehas 2022 at 2023 mga kabalitaan. So sino po ba yung paniniwalaan ho natin? O tingnan nyo, nagkaletse-letse na rin sila, litong-lito na rin sila sa kanilang desisyon dahil alam naman ho nila ay mali ho sila at alam naman ho natin sa totoong real talk lang na hindi talaga magwawaging kasamaan sa kabutihan mga kabalitaan. Ngayon, mismo nga si Ombudsman Martires nagsasabi, ba't ko pa iimbestigahan si Sara Duterte? At wala naman akong nakitang maliho sa ginagawa ni Sara Duterte sa kanyang Confi Fund. At wala rin karapatan yung mayabang kapulungan, lalo na yung HUAD Committee, na aagawin yung trabaho ng COA. Dahil yung COA sila po ay may karapatan dito. Hindi ho sila mga kabalitaan. Tapos ipapalabas in aid of legislation o baka talagang totoo yung sinasabi ni Marcoleta na ito po talaga in aid of persecution mga kabalitaan. Kitang-kita na ho natin ngayon sa takbo ng kamera. Di po ba? Napakasakit isipin ho mga kabalitaan. Mantakin niyo po ang nag-commission pa nito ay nagbayad ng 5 milyong peso umano na anti-China ho itong strat-based mga kabalitaan. Balik ko tayo doon at sinabi pa na ang plano ay fast break. Kumbaga, gusto nilang pabilisan itong ginagawa na maituloy itong tawag dito, itong impeachment. At kung matatandaan natin si former President Estrada, ito rin yung ginawa na fast break din nila. Kaya nagkaroon ng impeachment proceeding diyan sa Senado, pero hindi ito natuloy mga kabalitaan dahil marami bumoto pabor kay former President Joseph Ejercito Estrada. Kaya hindi nila ito napatalsik sa pamamagitan ng impeachment. Bumaba lang ito for delikadesa bilang presidente ng ating bansa para hindi na lumala at magkakagulo pa mga kabalitaan. Yun po yung problema doon. Hindi siya na-impeach. At ito yung ginawa din nila ngayon kay Sara Duterte at sa tingin siguro nila na mapapaniwala nila nito ang bayan na yung 41% ay imposible na magiging resulta sa survey na yan na papabor yung mga karamihang Pilipino. Sa Davao pa lang po, sa Mindanao pa lang po, ay naku po! Talagang mapapaupo talaga kayo doon. Walang saysay po yung survey na yan ng SWS mga kabalitaan kung sila ay pupunta doon sa Davao City sa mismo sa Baluarte ni Itay. Ay, buhay. Ano naman nangyayari ngayon?
Na, mga politiko, ano naman kayo? Mag-isip-isip naman kayo dyan, mayabang kapulungan. Kawawa na ho yung taong bayan, kawawa na ho kami dito. Pagtuunan nyo naman yung pansin yung mga mahirap po natin. Meron na kayong akap dyan, dami nyo nang nakuhang pera sa ating kaban. Ano pa bang gusto nyo? Talagang gagawin ho lahat para lang makuha yung gusto ng isang tamba dyan na maging presidente. Kinakampanyan nyo na dyan sa Kongreso eh. So halata na ho na pamumulitika talaga ito. At binibigyan nyo pa ng ibang kahulugan yung rally ng INC. Itong si Dilima rin, nagsasalita rin. Nakala mo, naintindihan nyo yung pinagsasabi niya. Napaka sinungaling itong matandang ulupong na ito, mga kabalitaan. Ba't hindi nyo paimbestigahan yan? Si Erwin Tulfo, paimbestigahan nyo. O si Abante, paimbestigahan nyo rin dyan kung saan ang galing yung mga luho niya na milyon-milyon yung halaga. Huwag kami mga vloggers, kaya kami ay talagang kumbaga sumisilip lang kami sa mga bagay-bagay na kailangan mong silipin at kailangan na reaksyonan. Ganun lang ko mga kapalitan. Anyways, kayo po mga nanonood, kung talagang nagustuhan nyo po itong reaction video natin, huwag kalimutan mga kabalitaan na i-share nyo na ito para ho malaman ng karamihan. At ito pong ginawa ho ng pagpapalabas ng survey ng SWS survey, yung Social Weather Station Survey, ito ay isang talagang panglilin lang ho ito mga kabalitaan. Fake news po ito mga kabalitaan dahil nakikita ho natin na medyo kabaliktaran ho ay yung resulta. Dito kay Tiglaw, meron daw 55% ng mga respondent na hindi man lang nakakaalam sa impeachment complaint ay ito po ay otentikadong balita mula ho gamit ito sa detalye ng datos ho ng SWS mga kabalitaan na meron din pang 27% ang tutol ho para sa kay Inday Sara Duterte at yung iba ay hindi pa po nakapagpasya. So, sino po ba yung papaniwalaan ho natin? Sana ho, mabigyang linaw ito ng SWS kasi masisira ho yung reputasyon ho nila dyan. Tiwalang-tiwala kasi, alam naman ho natin, yung, pag sinabing SWS ay talagang ano ho yan, lehitimong kampanya na talagang sinusundan ho ng maraming kababayan nating Pilipino. Pag sila ang napapalabas ng resulta ay talagang maniniwala ho yung taong bayan. Pero sa ngayon ho, kailangan mabigyang linaw kung totoo man ito, yung aligasyon na sila ay nabayaran ho ng 5 million pesos sa nagkomisyon ho nito na yung anti-China outfit na ADR strat-based mga kabalitaan. Kaya maraming salamat sa inyong panunood. Ako po ay magpapasalamat muli sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting bahay kabalitaan. Huwag niyo pong i-skip yung ads. Tuloy-tuloy lamang ho sa panunod. At kita-kits na naman ho tayo sa susunod na mga oras sa ating pagbabalik mga kabalitaan. OFW, overseas Filipino workers, mabuhay kayo at sana po tayong lahat ay parating nasa mabuting kalagayan mga kabalitaan. Ako na po ay magpapaalam. To God be the glory. Mwah-mwah. Chip-chip. Peace out.